May pulubi po sa VIP room. Ano? Paano siya nakapasok doon? Ayaw po niya umalis. Ako na ang bahala. Sir, hindi kayo pwedeng nandito. Sino ang may sabi? Ako. Manager ako rito. Ah, kaya pala. Umalis na kayo bago pa lumala. Sigurado ka sa desisyon mo? Oo, wala kang lugar dito. Tandaan mo ang araw na to. Hindi kita kilala. Hindi pa. Minsan sa buhay natin ay may mga taong muling magbabalik at ipapaalala sa atin ang ating pinagmulan at kung bakit tayo nandito sa ating kinaroroonan. Tunog ng alarm clock ang gigising kay Christina. Laging ganoon ang routine niya bawat umaga. Kung hindi alarm clock ay tawag galing sa opisina ang bubungad sa kanyang umaga. Dali-daling pinatay niya ang kanyang alarm clock at tumayo sa kama upang magsimulan na ang kanyang mga dapat gawin. Hindi siya dapat mahuli sa opisina niya ngayon dahil ngayon ang pagdating ng kaisa-isang anak na si Sir Rodrigo. Isa sa pinakamayaman na negosyante sa buong Maynila. Sila ang may-ari ng halos lahat ng mga eleganteng restaurant na makikita sa Maynila at sa araw na ito ay makikilala na nila Christina ang anak ni Sir Rodrigo na siyang magiging bagong boss nila sa Sea Restaurant na kanyang pinapasukan at bilang isang manager ay trabaho niyang asikasuhin ang lahat at siguraduhin nakaayos ang lahat. Pagpasok pa lamang niya sa entrance ay sinalubong na siya ng kanyang assistant na si Ana. Magandang umaga po, Ma'am Tina. Mabuti naman po at nandito na kayo. Bungad ni Ana na may pag-aalala sa kanyang boses. Oh, may problema ba? Takang tanong ni Christina kay Ana na ngayon ay balisa. Hindi pa nakasagot si Ana sa tanong ni Christina na biglang dumating si Ma'am Berto, isa sa mga waiter ng Sea Restaurant. May problema ba, Ma'am Berto? Tanong ni Christina kay Ma'am Berto. Ma'am, may pulubing nakapasok sa VIP room. At isa-isang nilapitan ng pulubi ang mga guest para hingian ng pagkain. Ginawa naman po namin lahat ng aming makakaya para paalisin siya, pero ayaw po niya. Mahabang paliwanag ni Mang Berto kay Christina na ngayon ay hindi na maipinta ang muka dahil sa galit at pagkainis. Gayunpaman ay agad itong tumungo sa VIP room na sinasabi ni Mang Berto upang makita ang pulubi at paalisin ito. Dahil anumang oras ay darating na ang anak ni Sir Rodrigo. Tumigil sa isang sulok si Christina at Mang Berto kung saan tanong nila ang klarong makikita ang ginagawa ng pulubi. Isa-isang nilalapitan ng pulubi ang mga guest na kumakain at hinihingian ng mga ito ng pagkain at nilalagay sa plastic bag. Napapansin na lahat ng tao ay nakatingin sa pulubi at may kumukuha ng larawan at pinagtatawanan. Ngunit tila wala itong pakialam at patuloy lamang sa kanyang ginagawa. Sa walang pag-alinlangan ay nilapitan ni Christina ang pulubi para kausapin ng maayos bago pa may masabing hindi maganda ang ibang tao, lalo pa at mayayaman ang customer. Excuse me, sir? Mahinang tawag ni Christina sa pulubi. Lumingon ang pulubi kay Christina at ngumiti ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang bumilis ang tibok ng puso ni Christina na hindi niya alam kung bakit. Sa isip niya ay isang tao lamang ay may kayang gawin ito sa kanya at matagal na niya itong kinalimutan. Isang tapik sa balikat ang iginawa ni Mang Berto kay Christina ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ako nga pala si Christina Reyes. Ako ang kasalukuyang manager ng restaurant na ito. Kung
Hindi na natapos si Christina ang kanya sasabihin nang tumalikod ang pulubi at pumunta sa ibang mesa at humingi ng pagkain. Kahit anong tawag na gawin ni Christina ay parang wala itong narinig hanggang sa pumunta ito sa hindi mataong parte ng restaurant, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Christina na lakasan ang boses niya para siguradong maririnig ito ng pulubi. "Sir, sandali lang. Kanina ka pa ganyan. Kinakausap ka na maayos, pero ayaw mo." Mahinahon na may halong inis sa boses si Christina na ngayon ay sinusundan ng lakad ang pulubi. Hanggang sa huminto ang pulubi at lumingon sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito ay wala na ang matamis na ngiti sa labi ng pulubi at nakatingin pa ito na matalim sa kanya. "Ano? Ikaw pa ngayon ang may ganang magalit sa akin? Sino ka ba?" Matapang na sigaw ni Christina sa pulubi, ngunit tinignan lamang siya nito at parang gustong sukatin ang haba ng pasensya ni Christina. Sa kagustuhang paalisin ni Christina ang pulubi ay hindi niya ito inurungan at tinuro-turo niya pa ito. "Huwag kang umasta na para bang ikaw ang hari dito. Isa ka lamang pulubi na nanggugulo dito. Umalis ka na at kainin mo lahat ng nakolekta mong mga pagkain hanggang sa sumakit ang sikmura mo." Sigaw na sabi ni Christina sa pulubing kaharap niya. "Maligo ka na rin at ang baho mo na." Insultong dagdag ni Christina sa pulubi. Yumuko ang pulubi at dahan-dahan tumalikod kay Christina at umalis. "Ma'am, parang hindi naman yata tama na pagsabihan mo siya ng ganun." Pag-aalalang sabi ni Ma'am Berto kay Christina na pinagmamasdan lamang ang pulubing nakaalis na sa kanyang harapan. Napakamot na lamang ng ulo si Christina sa tuwing may isip niya ang bawat katagang binitawan niya kanina. "Ano ba, Tina? Umayos ka nga. Okay lang yun. Tama lang yung ginawa mo. Di ba napaalis mo siya? Kaya tama lang yun." Pakalman tugon ni Christina sa kanyang sarili at hindi pinansin ang sinabi ni Ma'am Berto. Itinuon na lamang ni Christina ang kanyang atensyon sa pagtatrabaho. Habang nasa opisina, bigla namang may kumatok sa kanyang pintuan at nang bumukas iyon ay bumungad sa kanya si Ana na natataranta. "Ana, may problema ba? Natataranta ka yata?" Ang tanong ni Christina kay Ana. "Ma'am, dumating na po ang anak ni Sir Rodrigo na galing US at pinapatawag po kayo." Diretsong sabi ni Ana kay Christina. Napahinto sa kanya ginagawa si Christina at tarantang inayos ang kanyang sarili sa salamin. Hindi pwedeng hindi ito maayos na harap sa anak ni Sir Rodrigo na si Kali na siyang tagapagmana ng lahat ng ari-arian ni Sir Rodrigo, kabilang na ang restaurant na pinagtatrabahuhan niya. "Pakibilisan po, ma'am, dahil pinakaayaw ni Sir Kali ay ang paghintayin siya." "Okay, tara na." Mabilis sa tugon ni Christina kay Ana. Maraming beses na humigang malalim si Christina bago kumatok sa opisina ni Sir Kali. 3 katok ang ginawa niya bago niya marinig ang baritonong boses nito. "Come in." Ang sabi ni Kali na may malamig na boses. Dahan-dahang binuksan ni Christina ang pinto. Pumungad sa kanya ang malapad na likod nito. Kasalukuyan itong nakaupo sa swivel chair habang nakatalikod sa direksyon niya. "Good afternoon po, sir. Pinapatawag niyo daw po ako?" Mahinahong tanong ni Christina kay Kali. Humarap si Kali kay Christina na may matalim na tingin. "Good afternoon, Miss Christina." Bati ni Kali kay Christina na ngayon ay gulat na gulat sa kanyang nakikita. "May problema ba, Miss Christina?" Sunod na tanong ni Kali kay Christina na namapansin niyang nakatulala ito sa harap niya. Nalamig ang buong katawan ni Christina na mapagtanto niyang si Kali at ang pulubing nakaengkwentro niya kanina ay iisa. Ang pinagkaiba lamang ay maayos ang postura ni Kali ngayon at malayong-malayong pulubing nakausap niya kanina. "Sir," nauutal na tanong ni Christina kay Kali. "Yes, ako nga ito. Ang pulubing pinagsalitaan at sinigawan mo kanina. By the way, inubos ko lahat ng pagkain na kolekta ko at hindi na mas sumakit ang aking sikmura." Sabi pa ni Kali kay Christina at tumawa.
I can explain po, sir. Tarantang sabi ni Christina kay Kali. No, you're fired. Hindi ko kailangan ng isang manager sa restaurant na pag-aari ko na may masamang ugali. Diretsyong sabi ni Kali kay Christina na paiyak na. Pero sir, basag na boses na sagot ni Christina kay Kali. No, I can replace you. Buong tapang na sagot ni Kali na para bang may pinaguhugutan ito. Walang nagawa si Christina kundi ang lumabas sa opisina ni Kali at niligpit ang lahat ng gamit sa kanyang lamesa. Wala ni isang lumapit kay Christina dahil nanis sa utos si Kali, kaya umalis ito na hindi man lang nakapagpaalam sa lahat ng naging kaibigan niya sa restaurant dahil iniiwasan din siya ng mga ito. Lahat ng sama ng loob ay naiyak na lamang ni Christina sa munting apartment na inuupahan niya. Hindi niya alam kung ano na ang kanyang gagawin. Ni isa ay wala siyang kamag-anak sa Maynila. Napilitan lamang siyang umalis sa kanilang probinsya dahil kinakailangan niya talaga ng pera para ipagpagamot sa kanyang lola na labas-pasok sa ospital dahil sa sakit sa puso. Lahat ng kinikita niya ay nauubos lamang sa pagpapadala niya sa probinsya at sa kanyang araw-araw na pangangailangan. Kaya wala siyang savings sa bangko o kahit ekstrang pera sa kanyang bulsa. Dali-daling pinunasan ni Christina ang mga luha sa kanyang pisngi at inayos ang kanyang boses na makitang ang kanyang lola ang tumatawag. Lola, bakit napatawag po kayo ng ganitong oras? Di ba ang sabi ko matulog na maaga? Masama para sa iyo ang magpuyat. Malambing na sabi ni Christina sa kanyang lola na nasa kabilang linya. Apo naman, ngayon lang ito. Namiss ko lang ang aking pinakamagandang apo. Tugon naman ng kanyang lola. Hindi na mapigil ang mapaluhan ni Christina pagkarinig niya sa boses ng kanyang lola sa kabilang linya. Tila alam talaga ng kanyang lola na kailangan niya ng karamay sa mga oras sa iyon. Apo, nariyan ka pa ba? Hindi rin ako magtatagal at matutulog na rin. Gusto ko lang talaga marinig ang boses mo bago ako matulog. Ang sabi ni Lola. Naririnig ko po kay Lola. Mahinahong sagot ni Christina kay Lola. O siya, matulog ka na. At maaga ka pa bukas, Tina. Pag may problema ka at magsabi ka kay Lola, ha? At ang tanging gusto ko lamang ay umuwi ka na dito. At dito na lang tayo sa ating probinsya mamuhay. Lambing na sabi ni Lola kay Christina na ngayon ay pinipigilan ang kanyang hikbi. Sige na la, matulog ka na. Miss na rin po kita. Agad na sagot ni Christina at pinatay na ang tawag. Hindi na hinintay pa ni Christina ang sagot ng kanyang lola at pinutol na niya ang tawag. Buong gabi ay walang ginawa si Christina kundi umiyak lang dahil alam niyang may mali rin siyang nagawa kaya siya tinanggal sa trabaho. Sa isip niya ay tama lang ang ginawa ni Kali dahil kahit kailan ay hindi tama mang insulto ng mga pulubi o kahit sinong tao dahil lamang sa kanilang panglabas na anyo. Kinabukasan ay agad siyang naghanap ng trabahong pwedeng pasukan pero laging sinasabi sa kanya ay tatawagan lamang siya. Napaisip tuloy si Christina kung saan siya nagkulang. Nakapagtapos naman siya ng kolehiyo at may 5 taong experience sa pagiging manager pero bakit hindi siya natatanggap? Hanggang sa isang araw na magkausap sila ni Anna ay nadulas si Anna kay Christina. Nasabi nito na kaya hindi siya tinatanggap sa bawat kumpanya na pinapasukan niya ay dahil sa utos si Kali. Hindi na nagulat si Christina na marinig ito galing kay Anna dahil sa yaman ba naman ni Kali ay lahat ay kaya nitong gawin. Ang hindi lamang maitindihan ni Christina ay kung bakit ganun na lamang ang galit ni Kali sa kanya. Isang araw ay nakatanggap ng tawag si Christina galing kay Mika na kasama ng lola niya sa probinsya. Nangihingi ng pera para pambili ng gamot para sa kanyang lola. Walang nagawa si Christina at pinadala lamang ang kanyang natitirang pera sa kanyang bulsa. Napagdesisyonan ni Christina na harapin si Kali para humingi ng tawad at magbabaka sakali na bawiin ang anumang usapan nito sa ibang mga kumpanya na gusto niyang pasukan. Come in. Agad na sabi ni Kali.
Good morning, sir. Nahihiyang bati ni Christina kay Sir Kali. Anong atin? Galit na tanong ni Kali kay Christina. Gusto ko lamang pong humingi ng pasensya po sa lahat ng aking nagawa at nasabi po sa inyo. Aminado po akong kasalanan ko po ang lahat kung bakit humantong ako sa ganito. Pero nakikiusap po ako sa inyo na baka pwede pong wag yun naman akong pahirapan sa paghahanap ng trabaho. Diretsong sabi ni Christina kay Kali na nakaupo lamang at walang imik na nakatitig sa kanya na nakayukong habang nakikiusap. Okay, kung wala ka lang sasabihin, makakaalis ka na. Matigas na sagot ni Kali kay Christina. Hindi na mapigilang umiyak si Christina sa harapan ni Kali. Hindi niya inaasahang ganoon kalaki ang galit ni Kali sa kanya. Pwede bang wag mo idaan ang lahat sa iyak? Hindi ka pa rin nagbago. Ang hina mo pa rin, Tin. Napatunghay si Christina na marinig iyon mula kay Kali. Isang tao lamang ang kilala niyang tumatawag sa kanya ng ganoon. Si? Gulat na tanong ni Christina kay Kali. Sa wakas, nakilala mo rin ako, Tin. Ako nga ito, ang taong iniwan mo bigla. Hindi ako galit sa iyo dahil sa mga masasakit na salitang sinabi mo. Nainis lang ako dahil bakit hindi mo ako nakilala. Bakit ang dali lang sa iyong kalimutan ako? Bakit ka umalis? Mahinang tanong ni Kali kay Christina na ngayon ay umiiyak na rin sa harapan niya. Nalamig ang buong katawan ni Christina sa lahat ng sinabi ni Kali sa kanya. 10 taon na ang lumipas pero hindi niya inaakala na muling babalik ang sakit na pilit niyang kinakalimutan. Baguhan pa lamang sa Maynila si Christina na makilala niya si Kali na isang ulila at nakatira lamang sa squatter area. Nagisila ni Kali. Mahal na mahal niya ang lalaki pero dahil sa kahirapan ay nagawang iwan ni Christina si Kali nang walang paalam dahil sa takot na baka hindi niya kayanin kung magmamakaawa ito sa harapan niya. Pagkatapos ng araw na iyon ay wala na siyang nabalitaan kay Kali. Hindi niya akalain na siya pala ang inampon ni Sir Rodrigo at tinuring na legal na anak nito kaya nagbago bigla ang buhay ni Kali. Napaatras na lang si Christina at takmang bubuksan na ang pinto na biglang nagring ang cellphone niya. Lola? Sagot ni Christina sa kabilang linya. Ate, si Mika ito. Tumawag ako upang ipaalam ko sa inyo na sinugod si Lola sa ospital dahil tumaas po bigla ang BP niya. Tarantang sagot ni Mika kay Christina. Sige Mika. Pakibantay muna si Lola at hahanap muna ako ng pera para sa lahat ng bayarin sa ospital. Pinutol na agad ni Christina ang tawag at dali-daling umalis sa opisina ni Kali. Hindi na binigyan pansin pa ang tanong ni Kali dahil kailangan niya makahanap agad ng perang ipapadala kay Mika para sa kanyang lola. Ilang oras pa lamang ang dumaan nang tumawag muli si Mika kay Christina upang ipaalam na bayad na lahat ng bills sa ospital at nakauwi na sila ng lola niya sa bahay na maayos dahil nabayaran naman nito. Pagkatapos ang tawag ni Mika ay may natanggap na email si Christina na galing sa isang kumpanya. Natanggap na siya bilang isang bagong manager sa isang restaurant na nasa Maynila. Walang kalalagyan ang kasayahan ni Christina sa araw na iyon para bang lahat ay umaayon sa kanya at hindi na ito mababaliw sa kakaisip kung saan kukuha ng pera para sa araw-araw na gastusin. 2 taon nang lumipas ay unti-unting nagbago ang buhay ni Christina. Naging okay na rin ang kalagayan ng kanyang lola at may savings na rin siya sa bangko na kaya na siyang buhayin kahit hindi siya magtrabaho. Kaya naman na magkaroon siya ng 1 linggong bakasyon ay umuwi siya sa kanilang probinsya upang mabisita ang kanyang lola. Lola, masaya po akong unti-unti na rin nating natutupad ang mga pangarap natin. Ang sabi ni Christina kay Lola, isang umaga habang nasa hardin sila at tinatanaw ang bakuran ni Lola na puno ng mga bulaklak. Oo nga, Apo. Salamat sa iyo at kay Kali. Ngiting tugon ni Lola kay Christina. Si Kali po? Takang tanong ni Christina kay Lola. Oo,
Nagpakilala siya sa akin noon bilang kaibigan mo daw na taga Maynila. Alam mo ba, Christina, ang bait ng bata na yun. Kahit nga okay na ako, ay lagi niya pa rin akong binibisita dito sa bahay. Lagi niya akong dinadalhan ng pagkain at kinakamusta. Kaya nga ang saya-saya ko na isa siya sa mga naging kaibigan mo. Tinulungan din niya tayong mabawi ang lupang inangkin ng kapatid ko. Ang bait niya, Christina. Ngiting paliwanag ng lola kay Christina na ngayon ay naguguluhan na. Muling bumalik sa isip niya ang ilang taon na pagtanggap niya ng mga pagkain, bulaklak at kung ano-ano mula sa isang tao. Hindi niya matukoy kung sino dahil wala namang nakalagay na pangalan, ngunit dahil sa sinabi ng kanyang lola ay nagkaroon siya ng ideya. Pagkarating ni Christina sa Maynila ay pinuntahan agad niya si Callie sa opisina nito. Agad na binuksan ni Christina ang pintuan kaya nagulat naman si Callie nang makita si Christina na galit. Dali-daling pinatay ni Callie ang tawag sa laptop at tumayo sa kinaupuan at lumapit kay Christina. Christina, anong problema? Tanong ni Callie kay Christina. Ikaw ang problema ko! Sigaw ni Christina kay Callie. Sa puntong yon ay tumulo na ang luha sa mata ni Christina. Alam mo na pala. Siguro sinabi na ni Lola ang lahat sa iyo, kaya wala ka na magagawa pa. Mahinahong sagot ni Callie kay Christina. Oo, alam ko na lahat na ginawa mo para kay Lola. Simula sa pagbayad ng bills niya sa ospital, pagpapadala ng pera para sa panggamot niya, at paggawa ng paraan para maibalik ang titulo ng lupa ni Lola na minsan ng inangkin ng kanyang kapatid. Oo, alam ko lahat ng iyon. Pero gusto ko lang itanong sa iyo kung ikaw din ba ang may pakana ng lahat ng pabulaklak at pagkain sa lagi naka-address sa akin? Ikaw rin ba ang dahilan kung bakit may trabaho ako ngayon, Callie? Diretsong tanong ni Christina kay Callie. Dahan-dahang lumapit si Callie kay Christina. Oo, Tina. Ako ang may pakana ng lahat ng iyon. Hindi ko kayang makita ka nahihirapan mag-isa. Pasensya na ako hindi ko pinaalam sa iyo. Baka kasi iwanan mo ulit ako gaya ng dati. Hindi ko nakakayanin yun. Mas okay na sa akin na suportahan ka habang nakatanaw sa malayo. Patawad din sa ginawa kong pagpapanggap noon. Gusto ko lang malaman kung naaalala mo pa ba ako. Naintindihan ko naman kung bakit ganoon ka umakto noon. Yun ay dahil pagod ka rin sa trabaho. At marami kang problema kaya naiintindihan kita. Mahinahon at malambing na sagot ni Callie kay Christina. Salamat, Callie. Pinagsisisihan ko lahat ng nagawa ko mali noon. Masaya akong nasa maayos ka ng kalagayan. Naiiyak na sabi ni Christina kay Callie. Niyakap ni Callie na mahigpit si Christina. Niyakap din naman ito pabalik ni Christina. Kahit anong gawin ni Christina ay alam ng puso at isipan niyang mahal na mahal pa rin niya si Callie. Pagkatapos ng araw na iyon ay napagtanto ni Christina na dumaan man ang maraming taon at magbago man ang lahat, kay Callie pa rin siya babalik, mayaman man o mahirap. At hanggang dito na lang po ang magandang istoryang ito.